Anti-logarithm. So, ito raw ang ibig sabihin lang nito, ito yung number kung saan nagpapakita kung saan nabibilang yung isang logarithm. So, again, papasok na naman dito yung lookup tables kasi gumagamit tayo ng anti-logarithmic tables dito eh. So, yun. Yung pagkuha at knowledge natin sa pagkuha ng anti-logarithm, pwede nating i-associate sa pagkuha ng lookup o pwede nating i-associate sa lookup tables. Kaya nga nag-download ako ng PDF ng anti-log na tables, 'di ba? Pero maganda kasi nabibridge natin yung math at saka yung computer science. So, isa to sa topic sa algebra. Ito rin yung isa sa mga ways and methods na mag-extract ng square root at cube root. Kung ayaw mo na exponential, pwede gumamit ng anti-log. So at least meron tayong options. Di ba? Yun nga lang, kailangan tama yung pagkakatingin natin sa lookup tables, sa anti-logarithm tables para makuha. Kasi yung anti-logarithm tables, exact value na siya. So, yun ang pag-aaralan natin in the next days. Bago natin ituloy yung exponential and logarithmic equation. So, isingit lang natin tong anti-logarithm. So, yun lang po.